Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan matapos ang surprising run ng Atlanta Hawks patungo sa Eastern Conference Finals noong 2021. Ang team na ito ay hindi na nga nag-improve bagkus pabagsak lang nga ng pabagsak ang kanilang mga record. Akala nga ng madami noon na ito na ang simula ng panibagong era sa Eastern Conference dahil napakabata pa nga ng team na ito noong nakapasok sila sa East Finals. Ngunit ngayon nga ay wala na silang maliwanag na franchise player dahil lahat nga ito ay trade asset na, including ang kanilang star na si Trae Young. Si Ice Trae ay sumailalim sa isang successful surgery sa kanyang daliri. Siya ay expected na out ang 4 na linggo o isang buwan. Siya ay nagtatala ng 26.4 points and 10.8 assists per game ngayong season. Bagamat napakaganda nga ng mga stats niya ay hindi ito nako-convert sa madaming panalo. Sa interview kay Taylor Rooks ay sinabi nga ni Trae Young na ayaw niya nga daw matrade at gusto niyang manalo sa Atlanta Hawks. Ngunit ayon nga kay Howard Beck ay in-explore na ng Hawks ang options upang i-trade si Trae Young sa Spurs bago pa ang trade deadline. Habang Lakers naman ay nagpapakita din nga na matinding interes sa kanya. So we will see nga mga kaibigan. As of now, ang gusto nga ng mga fans ay mapunta si Trae Young sa San Antonio Spurs dahil ito nga daw ang perfect fit para kay Victor Wembanyama moving forward. Kayo ba mga kaibigan, gusto nyo bang mapunta sa San Antonio Spurs si Trae Young o sa Los Angeles Lakers? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Ang team na ito ay for the first time nga ay may complete roster na since late November dahil nagtamo nga si Chris Paul ng injury, si Moses Moody, Kevon Looney, Gary Payton II at iba pa. Nasuspend din nga si Draymond Green at nawala ito ng medyo matagal sa kanilang lineup. Ngunit matapos na nga ang 2 games na kumpleto ang kanilang lineup, ang kanilang superstar 2-time MVP Stephen Curry ay nagtamo ng sprained ankle kahapon sa game nila kontra sa Chicago Bulls. Hindi na nga ito may pagpaglamang at agad siyang pumunta sa kanilang locker room ng iika-ika. Hindi na nga ito malagyan ng bigat. Hindi din siya naging available para sa post-game interview. Ganun pa man kung magsalita nga sila Draymond Green, Klay Thompson at Steve Kerr kahapon sa post-game interview, ay tila ba nag-e-expect nga sila na posibleng makamiss si Curry ng ilang laro. Dahil kahit nga normal sprain lang naman ito at hindi galing sa mataas sa talon at maling bagsak, si Curry nga ay may long history na ng ankle injuries. Back from his rookie year pa nga hanggang ngayon, tila ba bawat taon ay may parte nga ng season kung saan tinatamaan siya ng ankle injury. Kanina nga ay sumailalim sa MRI si Stephen Curry at malinis naman ang naging resulta nito. Walang fracture o malubha na injury. Ganun pa man, expected pa rin nga na ipagpapahinga ni Curry ang next game at least or possibly next few games. Depende nga kung gaano kamaga ang kanyang ankle. Ganun pa man ay hindi nga ito malala na ankle sprain at hindi naman matagal ang magiging pahinga ng 2-time MVP. Asahan na malilipat nga si Chris Paul sa starting lineup ng Warriors sa game o mga games na out si Curry. Ang next game nila ay kontra sa San Antonio Spurs. Isama lang din natin sa update na ito na si LeBron James ay out mamaya sa game nila kontra sa Milwaukee Bucks. Ito nga ay dahil sa kanyang left ankle na siya ding naging dahilan kung bakit napaaga ang kanyang pag-alis sa game kontra sa Sacramento Kings. Ngunit expected nga na makakabalik din siya sa kanilang susunod na game. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?